Kahit anong gawin mo, hindi ako magpapapigil sa'yo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Carding, tumatakbong oras! Kapag hindi kayo nakinig sa akin, mamamatay si Lolo Banoy. Magagaya sa salat ng biktima na aswang sa bundok. At sa susunod na mga taon, may mga mabibiktima ulit. Kapatid din ako ni Nena. Nasaktan rin ako nang mawala siya. At ang dahil sa pagkawala niya, nagbago kayo ni nanay at tatay. Bago natin simulan ng kwento, please like and share the video at huwag na din kalimutang mag-subscribe. Para sa mga mahilig sa kwentong aswang, subaybayan ang aming bagong channel, Aswang Diaries. Aswang Diaries. Pasukin ang mga nakakakilabot na mundo ng mga aswang. Aswang Diaries. Naniniwala ako sa mga aswang. Naniniwala rin ako na hindi lamang tayong mga tao ang nabubuhay sa mundong ito. May mga nilalang na hindi natin nakikita at may iba pang mundong nakakubli sa kadiliman na hindi natin alam. At lalong naging matibay ang paniniwala kong yan nang mabasa ko ang mismong talaarawan ng aking Lola Iska. Ako po si Julia, Sir Jupiter, 25 years old at tubong Maynila. Noong taon bago ang pandemic ay napagpasyahan ng ibenta ng aking ama ang aming ancestral house sa Quezon Province. Kaya naman noong tag-init ng taong yon, dumalaw kami doon para makita iyon sa huling pagkakataon at makuha ang mga gamit na maaari pa naming mapakinabangan o maibenta. Subalit sa halip na mga gamit ay iba ang aking nakita doon. Sa isang tukador sa isa sa mga kwarto sa ikalawang palapag ay nakakita ako ng mga lumang notebook. Binuklat ko ang mga yon at unang tingin ko pa lamang, sigurado akong babae ang may sulat noon. Binasa ko ang mga nakasulat doon at nagulat ako nang makitang noong 1965 pa ang unang entry doon. At yun nga ay pagmamay-ari ni Lola Iska, great-grandmother ng aking ama. Isa sa mga taong laman palagi noon ng mga kwento rin niya. Si Lola Iska raw at ang kuya nitong si Carding ay minsang naging mga tagatugis ng aswang. Kwento lamang yun para sa amin noon. Pero nang mabasa ko ang mga talaarawan, napatunayan kong totoo ang mga kwento ng tatay ko. At ang isa sa mga kwentong yon ang ibabahagi ko po dito sa channel ninyo. Hindi po ako magpapaligoy-ligoy pa. Ito po ang mga unang pahina ng pangalawang talaarawan ni Lola Iska. At isinulat ito Disyembre ng taong 1972. Kuya, saan ka ba pupunta? Bakit iniipon mo yung mga patalim? At saan galing tong baril mo? Nakikipag-transaksyon ka na rin ba sa mga gang sa labas? Tumigil ka nga, Iska. Talo mo pa si nanay sa pagbubunga nga nung nabubuhay pa eh. Bakit? Sinong hindi magbubunga nga sa ginagawa mo? Umagang-umaga ka umaalis. Babalik ka, mag-uumaga na rin. Hindi ko alam kung saan ka sumusuot. Hindi ko alam kung nasaksak ka na sa kanto o nahuli ng mga otoridad. Kung ayaw mo mabungangaan, makisama ka na maayos, kuya. Huwag mo kong sisigawan, Iska ah. Baka nakakalimutan mong mas matanda ako sa'yo. Mas matanda ka nga, pero mas isip bata ka kung umasta. Magmula nang mamatay si Nena, naging ganyan ka na. Nagmamatigas kunwari, pero ang totoo, hanggang ngayon wasak na wasak ka pa rin. At talaga namang... Ano? Pagbubuhatan mo ako ng kamay? Sige, ituloy mo. Hindi mo naman ako itinuring na kapatid eh. Para sa'yo si Nena lang ang malaga. Kuya, 7 taon na siyang patay. Ako yung narito, oh. Pero siya pa rin ang laging laman ng isip mo. Kapatid mo rin naman ako, ah. Ikaw na nga lang ang meron ako. Lalo na't wala na rin si nanay at tatay, tapos ganyan ka pa. Bahala ka sa buhay mo. Palagi ka na lang ganyan. Pulset. Nag-away na naman kami ni Kuya Carding. Wala na atang araw ang lumilipas na hindi kami nagkakasagutan. Nawawalan na ako ng gana na kasama siya.
Gusto ko na lamang mag-asawa at umalis sa napakasikip na lugar na ito. Kung hindi lang sana na aksidente sila nanay at tatay noong nakaraang taon, hindi ko sana dinaranas ito ngayon. Napakalakas ng ulan at hindi ko alam kung saan na naman sumuot si Kuya. 10:00 na ng gabi at ilang oras na ang lumipas matapos ang trabaho niya. Malamang ay naglilibot na naman at nanghuhuli ng mga gumagala sa labas. Galit ako sa kanya pero hindi ko maiwasang mag-alala. Talamak kasi ang holdapan at mga gang sa paligid namin. At walang araw na walang naghahabulan ng kutsilyo sa labas. Natatakot ako na baka isang araw, mabalitaan ko na lamang na nadali siya at maiwan na ako ng tuluyang mag-isa. Pagbihis ka, alis tayo. Ha? Saan naman tayo pupunta? Gabing-gabi na oh. Ano bang nangyayari? Madaling-madali ka at basang-basa ng ulan. May humahabol ba sa'yo, kuya? Yan ang ikinaiinis ko sa'yo eh. Ang dami mong tanong. Yan din ang kinaiinis ko sa'yo. Hindi ka marunong sumagot ng maayos. Yan. Sulat galing Quezon. Pupunta tayo doon, bukas na bukas din. Nawawalang pinsan mong si Amor. May 2 linggo na siguro. Tutulong ako sa paghahanap sa kanya. Kuya naman, hindi na nga tayo magkanda ugaga dito eh. Sapat lang ang kinikita natin sa mga racket natin. Tapos pupunta pa tayo doon. Kuya, nasa Tondo tayo. Ang layo ng Quezon. Isa pa, nung tayo ang may kailangan, hindi naman nila tayo pinansin ah. Pupunta ako doon para hanapin ang aswang na kumuha kay Nena. Hindi para tulungan sila. Naiintindihan mo? Ha? Si Nena na naman. At saka anong aswang? Kuya naman, hindi ba't sinabi na tao ang gumawa nun kay Nena? Isa pa, hindi naman nakita ang katawan ni Nena. Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na nakita ko ang halimaw na yon, ha? Nagkatitigan kami, Iska. Kung mas matapang lang at mas malakas ako noon, baka nailigtas ko pa si Nena. Bahala ka. Kung ayaw mong sumama, hindi kita pipilitin. 15 taon pa lamang si Kuya. At ako naman ay 10 nang mawala si Nena sa Quezon nang minsang magbakasyon kami doon. Katatapos lamang ng pista noon nang mawala ang kapatid namin na 6 na taong gulang pa lamang noon. Hinanap ito ng mga taga doon, subalit tanging mga lagu-lagunit na damit na lamang nito na basa ng dugo ang nakita nila. Naimbestigahan naman ang kasong yun ni Nena pero dahil sa kawalan ng mga saksi at ebidensya, lumamig na lamang yun at natabunan. Magmula noon ang dating masayahing si Kuya Carding ay naging bugnutin. Palagi niyang sinasabi sa amin na nakita niya kung sino ang kumuha kay Nena. Itim daw yun na nilalang na may pulang mga mata at matatalas ng ngipin. Isang aswang. Subalit walang naniwala sa kanya. Sino ba naman kasi ang maniniwala sa ganoon? Simula noon ay nagsaliksik na siya ng tungkol sa mga aswang. Nagkolekta siya ng mga patalim na gawa sa tanso at pilak. At ngayon, mayroon na rin siyang baril. Isang maliit at kalawanging baril. Ang dami naman ata ng dadalhin mo. Parang kagabi lang ay ayaw mong sumama. Huwag kang mag-alala, ako ang magdadala niyan. Hindi ko lang naman gamit ang laman yan eh. Nagdala ako ng iba mo pang kailangan bukod sa mga patalim mo. Teka, kwintas siya ni Lolo ah. Hindi ba yan naisama sa libing niya? Iniwan niya sa akin to. Dadalhin ko to. Pampaswerte. Teka. Magtirik pala muna tayo ng kandila. Para saan? Hindi mo ba natatandaan? Ngayon ang araw na nawala si Nena, Iska. Oh, oo nga no. Noong nakaraang 2 taon, may nawala rin daw sa lugar nila Amor. Bata rin. Ganoon din, 2 taon bago yun. At 3 taon matapos mawala ni Nena. Malakas ang kutob ko na isa lamang ang gumagawa nito. Kaya kailangan ko talagang pumunta doon. Pero paano kung hindi naman aswang ang gumawa nito at isang tao? Sigurado akong aswang ang may gawa nito, Iska. Pero sabihin na nating tao, hindi ko pa rin siya mapapatawad. Papatayin ko pa rin siya gamit ang sarili kong mga kamay. At gagawin ko yon para kay Nena. Malalim ang paghinga at nanlilisik ang mga mata. Yan ang nakita ko kay Kuya ng mga oras na yon.
Ramdam na ramdam ko ang puot niya at ang pagnanais niyang makaganti sa pumatay kay Nena. Ang totoo, gusto ko rin namang mangyari yun. Kinakain lang ako ng inggit dahil puro si Nena na lamang ang bukang bibig ni Kuya Karding. Matapos naming magtirik ng kandila sa labas ng bahay at magdasal, bumiyahe na kami papunta sa Mulanay, isang bayan sa probinsya ng Quezon. Nakakapagod ang biyahe. Puro aberya pa ang inabot ng mga nasakyan namin, sabayan pa ng napakasungit na panahon. Kaya naman patang-pata na ako nang makarating kami sa baryo kung saan nakatira ang aming tiyahin. Nakakatakot pa ang lugar dahil nasa liblib na parte yun, malayo sa ibang kabahayan sa baryo. Mabuti na lamang at hindi maulan doon. Subalit, nagulat na lamang kami ng ibang tao ang sumalubong sa amin sa bahay na yun. Sandali! Nariyan na! Aba, sino ba yung nariyan? Gabing-gabi na! Ano mang may paglilingkid ko sa inyo, iho-iha? Mawalang galang na ho, pero nasaan si Jezabel? Kuya, sigurado ka bang dito ang bahay ni Jezabel? Parang ang laki ng pinagbago ng lugar na to eh. Ibang-iba sa pagkakatanda ko. Ang lalaki ng mga puno, oh. Kayo marahil ang mga pamangkin ni Isabel. Karding, Iska. Kami nga ho. Nasaan na po si Tia? At sino ba kayo? Bakit narito kayo sa pamamahay niya? Isa pa, bakit may mantsa ng dugo ang mga kamay at damit nyo? Nang mga oras na yon ay nakita kong inilagay ni Kuya Karding ang kanyang kamay sa likurang bulsa ng kanyang pantalon. Doon niya madalas inilalagay ang kanyang balisong. Alam ko na ang sunod na mangyayari. Kaya naman kaagad kong hinawakan ang dalawang kamay ng mga braso niya. Ngunit kaagad niya akong itinulak palayo. Hinugot ang patalim at itinutok iyon sa payat na matandang lalaki sa harapan namin. Teka lang kuya, magunos dili ka naman. Baka nagkakamali tayo ng bahay. Tumigil ka, Iska. Sigurado akong ito ang bahay ni Jezabel. Lumayo ka, baka madamay ka pa. Kuya, halika na nga. Parang naging mapusok ka ata. Kung ikukumpara noong huli kitang nakita, Karding. At ikaw naman, Iska. Lalo kang gumanda. Sino ho ba kayo? Pambihira kayo. Ako ito, si Banoy. Karding, hindi mo ba ako natatandaan? Lolo Banoy? Yung nagturo kay kuya na humawak ng pana? Aha, ako nga. Ha? Pero parang ang laki naman po ng ipinayat nyo. Matipuno ang Lolo Banoy na kilala ko. Wala nagkasakit ako. Hindi pala totoong kalabaw lang at tumatangga. Nga pala, itong mga kamay ko ay may dugo dahil kinatay ko yung nahuli kong sawa doon sa likod bahay. Kaya pala panay sumbong ang tiya ninyo na nawawalan siya ng mga manok at sisiw nung nakaraan. Kung ganun, nasan po si Jezabel? Mabuti pa'y pumasok muna kayo rito at mahirap mag-usap dito sa pintuan. Tara, pasok kayo, tuloy. Pumasok kami ni Kuya sa loob ng bahay. Pamilyar sa akin ang ibang mga muebles doon at napagtanto ko na yun nga talaga ang bahay ng aking tiya. Ngunit bakas ko ang paghihinala sa mga mata ng kuya ko. Isang bagay na hindi na nawala sa kanya magmula nang mamatay si Nena. Isang ugali niya ay kinaiinis ko rin ng husto. Panay ang libot ng kanyang mga mata sa paligid at matalim ang tingin niya kay Lolo Banoy. Pinaupo kami ng matanda sa salas at doon ay inilabas niya ang isang puting sobre. Kinuha naman iyon ni Kuya Karding at kaagad na binasa ang laman noon. Isang linggo na ang nakalilipas nang maabutan ko ang liham na iyan na nakaipit sa pintuan ng bahay ko. Nabasa mo naman siguro na sinabi niya dyan na hintayin ko kayo rito. At ako na muna ang bahalang magbantay dito sa bahay. Pero saan ho siya pumunta? Hindi ko alam. Malakas ang kutob ko.
na hinahanap niya ang kumuha kay Amor. Yan kasi ang napag-usapan namin nung gabi bago siya nawala. Ang totoo, hindi ko alam kung bakit ka pa niya pinapunta rito, Karding. Simple lang, Lolo Banoy. Dahil alam ni Jezabel na gusto ko ring malaman kung sino ang nasa likod ng mga pagkawala rito. Gusto ko mabigyan ng hustisya ang pagkawala ni Nena. Walang ginawang kahit anong masama ang kapatid ko para danasin kung ano mang dinanas niya noong panahon na yon. Kung sa bagay, ilang beses ko rin narinig kay Isabel na sulat ka ng sulat kung may balita na sa nangyari at sa kumuha sa iyong kapatid. Totoo ba yun, kuya? Sulat ka ng sulat kay tiya? Oo, at hindi totoong hindi niya tayo pinapansin. Ang totoo, ilang beses siyang nagpadala ng pera para sa atin, Iska. Nang marinig ko yun ay natahimik na lamang ako. Buong akala ko kasi wala nang pakialam sa amin ang panganay na kapatid ng tatay namin. Nakakainis naman kasi si Kuya. Hindi niya sinasabi sa akin ang mga ganoong bagay, kaya iba tuloy ang naiisip ko. Matapos ang usapang iyon ay nagpaalam na si Lolo Banoy na magluluto para daw makakain na rin kami. Ayokong umastang prinsesa doon kaya naman nagpresenta akong tumulong. Napangiti naman ang matanda nang marinig ako at hindi ito nag-atubili na pumayag. Subalit, nanlamig ako bigla nang makita ang malaking ulo ng sawa. At mas nakakakilabot pala ito kapag nakahiwalay na sa katawan nito. Kaagad naman iyong binalot ni Lolo Banoy ng dahon ng saging at itinabi, sabay hingi ng paumanhin. Babalatan daw niya ang ahas at ako na ang bahalang maggayat ng mga rekado. Iaadobo sa gataraw kasi ang ahas na yon. Hindi naman ako maselan sa pagkain at gusto kong matikman ang karne noon. Kaya naman mabilis kong sinunod ang utos sa akin ni Lolo. Nakaharap ako sa malaking bintana sa tapat ng lababo habang naghihiwa ng sibuyas. Naluluha na ako nang may napansin akong dumaan sa aking harapan. Napatigil ako at tumingin sa paligid, subalit mga puno lamang na nababalot sa dilim ang aking nakita. Ginusot ko ang aking mga mata at naisip kong baka dala lang ng pagod ang aking nakita. Nang biglang makarinig ako ng malakas na sitsit. Sinundan ko ang tunog noon at sa likod ng isang puno ay may nakita akong umiilaw. Dalawa yun, maliliit at kulay pula. Sinipat ko iyong mabuti at napatili ako nang maaninag kung ano talaga ang mga ilaw na yun. May halimaw sa likod ng puno! May halimaw! Nasaan? Nasaan ang halimaw? Naroon po! Sa likod ng puno ng isang palok. Pula yung mga mata. Nakangisi yun, Lo. Tapos kitang-kita ko yung mahaba ng dila. Nakakatakot. Saan banda? Doon, kuya, sa may punong yon. Nandun sa likod. Ayun, nagtago. Dali-daling lumabas si Kuya Karding ng mga oras na yun. Binunod niya mula sa bulsang patalim at kaagad siyang tumakbo sa punong itinuro ko. Mabilis namang sumunod sa kanya si Lolo Banoy dala ang isang lampara subalit wala na doon ang nakita ko. Ang tanging naiwan na lamang doon ay mga bakas ng mga paa na naiwan ng kung anong nilalang sa malambot na lupa doon. Pumasok na tayo, Karding. Hindi maganda ang kutob ko rito. Tara na. Pero hindi nagkamali si Iska, Lolo. Merong narito kanina. Ewan ko kung narinig nyo, pero may tumakbo papasok ng kakahuyan. At doon ito dumaan sa itaas ng mga puno. Oo, naramdaman ko yon. Pero gayon pa man hindi natin alam kung ano at sino ang kalaban. Ibig sabihin, alam na ninyo na may aswang noon pa man. Oo. Yung totoo ay nakita ko. Ang nakita mo noong araw na hinahanap namin si Nena. Pero isa kayo sa mga hindi naniwala sa akin noon. Dahil hindi pa ako ganun kasigurado noon, Karding. Isa pa, ayoko matakot ang mga tao rito. Pero nang makalipas ang ilang taon, matapos doon at meron uling kinuha, doon ko na napagpasyang sabihin ang lahat sa mga tao. Pero walang naniniwala sa akin. Halika sa loob at maipapakita ko sa inyo ni Iska pagkatapos kumain. Padabog na pumasok noon si Kuya Karding.
Ipinagpatuloy namin ni Lolo ang pagluluto at pagkatapos ay pinagsaluhan namin ang adobo sa gata na luto sa sawa. Subalit nang dahil sa aking nakita ay nawalan na ako ng gana. Ganoon din si Kuya na nagsimula ng matulala sa lamesa. Matapos kumain ay may kinuhang kwaderno si Lolo Banoy. Luma na yun, madumi at halos sira-sira na ang itim na pabalat. Iniabot niya iyon sa aming magkapatid. Kaagad naman yung kinuha ni Kuya Carding at binasa. At nanlaki ang mga mata niya nang malaman kung ano ang nakasulat doon. Tala-arawan to ng isang aswang. Saan ho ninyo ito nakita? Ano? Patingin nga. Sa lamesang yan, nariyan na ang pagdating ko rito. Maaaring yan ang nabasa ni Isabel na nagtulak sa kanya para hanapin si Amor mag-isa. Hindi ko alam kung saan niya nakuha yan. Wala siyang sinabi sa sulat na iniwan niya tungkol dyan. Ang tanging alam ko lang ay gustong-gusto niyang makita si Amor. Kahit daw bangkay nito, mailibing man lang sana niya ng maayos. Ang totoo, ang laki ng ipinagbago ng tiyain ninyo pagkawala ni Amor. Para siyang nawala sa sarili, nagsasalitang mag-isa. Ang dating magiliw na Sabel ay naging marahas at palamura. Hindi ko masisisi si Tia Sabel kung ganoon ang naging reaksyon niya. Maging sinanay kasi ay nagkaganoon din. Hindi siguro talaga biro ang mawalan na lang bigla ng anak, lalo na nang sa ganoong paraan. Binasa ko ang kwaderno na yon at nang hilakbot ako sa aking nakita. Detalyado doon kung paanong pinapatay ng kung sino mang sumulat noon ang kanyang mga biktima at kinakain. Pati mga isinisigaw ng mga ito habang pinahihirapan ay detalyadong nakasulat doon. Hanggang mabasa ko ang pangalan ng aking kapatid. At hindi ko napigilan ang aking luha nang makita ang huling mga salita ni Nena. Ate Iska, tulong. Tulungan mo ako, ate. Halimaw ka. Hahanapin ka ng ate at kuya ko. Hindi ka nila mapapatawad. Nanikip ang aking dibdib habang iniisip kung anong uri ng sakit at paghihirap ang dinanas ng aking kapatid sa kamay ng hayop na kumuha sa kanya. At nang dahil sa galit ay hindi ko na namalayan ang mga salitang lumabas sa aking bibig ng mga oras na yun. Hahanapin kong gumawa ito sa kapatid ko. Pagbabayarin ko siya. Sila! Kahit sino pa! Kahit aswang pa o maligno! Nagulat si Kuya sa naging reaksyon ko matapos noon. Inagaw niya ang kwaderno sa akin at nang mabasa ang aking nakita ay natigilan siya. Nakita kong naipon ang luha mula sa kanyang mga mata bago yun tumulong mismo sa kwadernong hawak niya. Kinain ng aswang na buhay ang kapatid namin. Sinimulan sa paa, paitaas hanggang sa namatay na lamang ito nang dahil sa kawalan ng dugo. Nakasulat doon na walang itinira maliban sa mga daliri ng aking kapatid. Patawarin ninyo ako. Kung noon pa lamang ay kumilos na ako, marahil kayo na napatay na ang hayop na gumawa nito. Ang totoo, ilang beses na itong naipaabot sa mga otoritan sa bayan. Subalit, madalas natatakpan lamang ang mga kasong pagkalipas ng ilang buwan. Bukas na bukas rin. Tutugisin ko ang may-ari ng kwadernong to at ang ninalang na nagpakita kanina kay Iska. Sasama ako, kuya. Sasama ako. Pero saan kayo magsisimula? Maski ako'y hindi ko alam kung saan hahanapin ang hinahanap natin . Sinubukan ko na pero wala talaga akong mahanap na lugar kung saan maaari magtago ang aswang o kung anumang nilalang na may kinalaman sa pagkawalan ng mga kabataang babae. May lugar kaming pinag-iinalaan sa bundok. Pinuntahan namin niyon pero wala kaming nakita. Kung sinabi lang sana ng tiyan ninyo kung saan niya nakuha ang kwadernong ito, sana. Kapag may gusto may paraan, Lolo Banoy. Salamat sa pagkain. Magpapahinga na kami. Tara na, Iska. Maaga pa tayo bukas kung sasama ka.
Hindi na sumagot pa si Lolo Banoy sa sinabing yun ni Kuya. Tumango na lamang sa noon at inihatid kami sa kwarto ni Amor. Yun lang daw kasi ang maayos at malinis. Ayaw di umano niyang pumasok sa kwarto ni Tia at gumalaw ng mga gamit doon. Pagpasok namin ay kaagad naming nasamyo ang matapang na amoy ng bawang. Ganoon din ay ramdam sa mga paa ang asin na nakakalat sa paligid. Palatandaan na pinaghandaan nila ng husto ang pag-atake ng pinaghihinalaang aswang. Walang kumibo sa amin ni Kuya. Noong gabing yon ang totoo nang dahil sa pagod at sa galit ay hindi ko na alam kung paano ako nakatulog. Kinabukasan ay mataas na ang araw nang gisingin ako ni Kuya. Kaagad akong napabangon nang makitang nakaligo na siya at nakagayak na. Oh, saan kayo pupunta? Nagsipag-agahan na ba kayo? Oh, ito. At may dala akong mga tinapay. Tapos na po. Kinain na po namin yung bahaw at ininit yung adobo kagabi. Saan nga kayo paroroon? Sa baryo ho, magtatanong-tanong. Wala naman pong mangyayari kung magmumukmuk lang ako dito sa bahay. Pero wala rin kayong makukuhang sagot doon. Walang magtatangkang sagutin ang mga tanong ninyo. Wala ho akong pakialam. Sa dami ng tao doon, imposibleng wala kaming makausap ni isa tungkol sa pagkawala ng mga tao rito. Sige. Kung ano man nagmakuha ninyong impormasyon ay sabihan ninyo ako. Magdadala rin ako ng uling sa bayan. Magtatanong-tanong din ako doon. Huwag kayo magpapaabot ng dilim. Naiintindihan ninyo? Opo, Lo. Nga pala, mag-iingat kayo sa bundok. Marami nang nawala dyan at masukal. Huwag kayo basta magtangka doon. Sinabi ko na kagabi, nalibot na namin ang lugar na iyon pero wala kaming nakita. Matapos magbigay ni Lolo Banoy ng iba pang paalala ay umalis na kami ni Kuya. Pero pag-aapak ko pa lamang sa labas ay kaagad akong nakaramdam ng kakaiba. Nagtayuan ang aking mga balahibo. At kasabay noon ay ang paglipad at paghuni ng mga ibon mula sa kakahuyang malapit doon. Sumabay rin ang mga manok sa pag-iingay. Pakiramdam ko rin ay may nakatitig sa akin. Sinubukan kong tumingin sa paligid, subalit nang maalala ko ang halimaw na nakita ko noong gabi at ibinaba ko na lamang ang aking tingin. Binaliwala ko ang pakiramdam na yon at hindi na sinabi pa kay Kuya. Basta na lamang akong naglakad at sinundan naman niya ako. Napakaraming tao sa kalye pagdating namin ng baryo. May mga batang nagtatakbuhan sa labas, mga nanay na nagwawalis at nagchichismisan at mayroon ding mga nag-iigib ng tubig sa may poso doon. Kaagad na nagtanong si Kuya sa mga taong nakita namin. Subalit kakaiba ang kanilang naging tugon. Ayaw daw nilang pag-usapan ang pagkawala ng mga kabataang babae doon dahil baka sila naman ang sunod na balikan ng nasabing aswang. Binalaan din nila kami na tigilan na ang pagtatanong ng tungkol doon sa mga tao kung ayaw naming mapasama sa kanila. Nakakainis naman. Ang dami na nating nakausap, pero walang gustong sumagot sa atin ng maayos, Kuya. Hindi niyo sila masisisi. Natatakot lang din sila. Oh, ha? At sino ka naman? Sino nagbigay sa'yo ng permiso na sumabat sa usapan namin, ha? Iska, tara na. Maghanap pa tayo ng ibang mapagtatanungan. Kahit sino kausapin niyo sa baryong ito, walang maglalakas loob na sagutin ang mga tanong niyo. Magsasayang lang kayo ng panahon. Ano bang pakialam mo? Sasagutin mo bang ipinagtatanong namin? Dahil kung hindi rin, mabuti pa, tigilan mo na kami. Baka hindi kita matantya. Kuya, tama na. Tara na, wag mo nang patulan. Nag-aalala lang ako sa inyong dalawa. Ako si Minda. Isa akong guro sa bayan. Nagkataon lang na lumiban ako ngayon dahil masama ang pakiramdam ko. Nag-aalala ako dahil baka mapahamak kayo sa inyong ginagawa. Mabuti pa, tigil nyo na yan. Nilapitan ni Kuya Karding ang babaeng yun. Mahitsura si Minda, balingkinita ng katawan at napakakintab ng tuwid at itim nitong buhok. Tiningnan ni Kuya Karding ang babae mula ulo hanggang paa
at pagkatapos ay nakita kong inilapit niya ang mukha niya rito. Kaagad ko naman siyang hinilat bilang ganti ay tinabig niya ako. Kuya, ano ba? Baka nakakalimutan mong dayo lang tayo rito. May kakaiba sa mga mata ng babaeng to. Di ko nga ipaliwanag. Pero may kung ano sa'yo. Madalas kong marinig yan. Sige, ganito. Sasabihin ko sa inyong dalawang nalalaman ko. Pero hindi ko may papangako na makakatulong ang mga ito. 3 taon pa lang ako rito Pero malay nyo. Ano? Ayos lang ba sa inyo? Hindi ka natatakot sa aswang? Kagaya ng mga duwag ng mga tao rito? Wala akong anak na babae. Hindi rin ako kabataang babae. Aanhin ako yung nilalang na nangunguha. Ano ang ikatatakot ko? Nagtungo si Minda sa isang malapad ngunit mababang puno ng mangga. Sa ilalim noon ay mayroong mga upuang yari sa mga tinabas na katawan ng puno at maliit na lamesa. Nakakatuwa doon yung maliit na duyan at doon ako umupo. Naalala kong humingi ng paumanhin ng babaeng yon sa biglang pagsabat sa amin ni Kuya. Hindi naman yun pinansin ni Kuya Carding at sunod-sunod itong pinagtatanong. Hindi naman nailang ang babae at nakangiti pa sa bawat sagot na ibinibigay nito kay Kuya. Takot sila dahil ang mga taong nag-uusap tungkol sa aswang na yon ang kadalasan nagiging punter niya ng halimaw na yon sa sunod na taon. At hindi na iba ron ang pinsan at tiyahin nyo. Nang minsang mawala ang isang dalagitan noong nakaraang 2 taon, ang tiyahin nyo ang pinagtatanong ng mga pulis. Lalo na at nawala na raw minsan ang pamangkin nito dito noon. Oo, ang kasong yon, ang unang kaso ng pagkawala rito. At kapatid namin ang biktima. Talaga? Ibig sabihin, hindi lamang kayo narito para hanapin ang tiyahin nyo? Wala ka na doon. Sige na, salamat. Wala man kaming napala, ay salamat pa rin sa pagkikipag-usap sa amin. Alis na kami. Sandali. Meron pa akong hindi nasabi sa inyo. Ang likuran ng bahay ng inyong tiya ay bahagi ng bundok, tama ba? Oo. Ano naman? May usap-usapan na sa bandang gitna noon ay may kubo at balon. Ayon sa mga narinig ko, doon daw nakatira ang aswang na nangunguha ng mga kabataang babae. 9 na taon na raw nakalilipas ng may magkaibigan na umakyat at nakakita sa kubo na yon. Ngunit isa lang ang nakababa. Siya ang nagkwento ng tungkol sa halimaw na naroon. Subalit hindi nagtagal, namatay sa misteryosong sakit ang lalaking yon. Ano ang patunay mo? May impormasyon kaming nakuha na wala namang makikita sa bundok. Wala. Pero malay nyo, nagkamali lang sila noong unang beses silang naghanap doon. O baka, hindi naman sila naghanap ng maayos. Nagkatinginan kami ni Kuya Carding nang marinig ang sinabi ng babae. Ngunit hindi nagkomento si Kuya. Muli lang siyang nagpaalam at tinawag na ako para maglakad pabalik sa bahay ni Tia Sabel. Lagpas tanghali na nang makabalik kami ng bahay. Kagad akong nagsaing habang si Kuya naman ay abala sa pagkakalkal sa kanyang mga gamit. Inilatag niya ang mga patalim na mayroon siya. Ganoon din ang baril at mga bala nito. Eksakto naman na dumating si Lolo Banoy. Aba, napakaraming patalim naman niyang Carding. Saan ka kumuha ng baril? Legal ba yan? Kuya, wag mong sabihing sineryoso mo yung sinabi ng Minda na yon. Wag mong sabihing aakit ka ng bundok at hahanapin ang kubo. At ang balo na sinabi niya. Sinabi na ni Lolo na walang naroon. Anong kubo? At anong bundok? At saka sino si Minda? Isa pong guro daw sa bayan. Nakausap namin ni Kuya sa baryo. Siya lang ang kumausap sa amin. Paano't ayaw pag-usapan ng mga naroon ang aswang at baka raw sila ang sunod na pagdiskitahan? Guro, ang tagal ko na rito at kilala ko ang lahat sa baryo. Pero wala akong kilalang Minda. Kahit mga bago rito kilala ko. Kaya sinong Minda ang sinasabi ninyo? Kaagad na inilarawan ni Kuya Carding si Minda. Nakita kong nagusot na lamang ang mukha ni Lolo Banoy
Subalit hindi raw niya talaga kilala ang babaeng yon. Nakita ko ang pagdilim ng mukha ni Kuya Carding. Kinuha niyang 29 at nilagyan ng balang revolver na baril. Isinukbit niya ang baril sa likuran at inilagay sa bulsa ang isa sa mga 29. Ang isa naman ay isiniksik niya sa kanyang medyas sa kanang binti. Aakyat ako ng bundok. Titingnan ko kung naroon ang kubong sinasabi ng Minda na yon. Maaga pa naman. Babalik na lamang ako kaagad bago sumapit ang dilim. Pero Carding, masukan lang bandang pataas ng bundok. Baka maligaw ka pati. Isa pa, sinabi ko na sa iyo, nasuyod na namin ang kabundukan. Huwag ko kaya mag-alala. Sasamahan ko po si Kuya. Hindi na. Maging sagabal ka lang. Dito ka na lamang at hintayin mo ako. Hindi ka aalis nang hindi ako kasama. Iska, hindi ako nagbibiro. Kung kailangang saktan kita, Tama na! Talaga naman. Paano na lang kaya kung hindi ako kagad nakabalik? Hala, sige. Hindi ko naman kaya mapipigilan eh. 3 tayong aakyat. At iyon ay pagkatapos nating mananghalian. At huwag kang magkakamaling sumuway, Carding. Handa rin akong manaki. Maiwas lang kayo sa panganib. Hindi na sumagot si Kuya sa sinabi ni Lolo Banoy. Ipinirito ko ang tinapanadala ni Lolo noon at yun ang pinagsaluhan namin. Matapos noon ay nagligpit ako ng aming pinagkainan. At habang ginagawa ko yun ay naalala ko si Minda. Naisip kong baka hindi talaga siya taga-baryo, lalo na't hindi talaga siya kilala ni Lolo Banoy. Pero sino siya? At saka habang pinagmamasdan ko siya noong kausap niya si Kuya ay may kakaiba akong naramdaman sa kanya. Pero hindi ko mawari kung ano yun. Mayroon din talagang kakaiba sa mga mata at tingin niya. Matapos kong maghugas ay sinabi ko kina Kuya at Lolo ang naalala ko kay Minda. Hindi naman na sila kumibo pa ng tungkol doon. Binigyan ako ni Lolo ng itak at ganoon din si Kuya. Wala raw magagawa ang mga balisong ni Kuya sa bundok at ang mga itak na yon ang kailangan namin. Hindi nga nagtagal ay nagsimula na naming akyatin ang bundok sa likuran ng bahay. Hindi naman yun ganoon katarik, sadyang masukal lamang dahil sa nagtataas ang mga damo at naglalakihang mga puno. At pagpasok namin sa kakahuyan ay naramdaman ko ang kakaibang sensasyon na kagaya noong una. Ang pakiramdam na may nakatingin at nagmamasid sa amin. Tumigil ako. Tinawag ko sila Kuya at sinabi sa kanila ang naramdaman ko. Makinig kayong dalawa. Diretso lang ang tingin. Carding, ako sa unahan. Sa gitna si Iska at ikaw sa dulo. Diretso lang ang tingin, ha? Kapag may narinig kayong tinig, huni o kahit ano, huwag kayong lilingon at titigil. Naiintindihan ninyo? Opo, Lolo Lolo Banoy. Banoy. Mahirap na. Matanda na rin ako para protektahan kayong dalawa. Habang palalim kami ng palalim sa kakahuyan na iyon ay tila padilim naman ng padilim. Napapayungan na kasi ng naglalakihang mga dahon ng paligid. Nagsimula na rin akong makaramdam ng kakaibang init sa paligid. Nagsimula nang mawala ang matataas na damo. Hindi ko na alam kung gaano katagal na kaming naglalakad ng matanaw ko sa hindi kalayuan ang isang kubo. Itinuro ko iyon, subalit kaagad na tinabig ni Lolo Banoy ang mga kamay ko at ibinaba. Kumalas naman si Kuya sa linya at nagmamadaling pinuntahan ang kubo. Pinigilan pa siya ni Lolo Banoy subalit wala na iyong nagawa. Kaya sinundan na lang namin agad si Kuya. Akalain mo nga naman at meron pala talagang kubo rito. At hindi lang iyon. Narito rin ang balon. Pero ilang beses kaming umakyat rito noong nawala si Nena. At sigurado kung walang ganito dito noon. Sinuyod namin ito pero hindi namin ito nakita. Maraming usap-usapan tungkol sa kubo na ito. Pero ngayon ko lang talaga ito nakita. At saka, bakit mukhang lumang-luma na ito? Imposible naman pong hindi nyo alam ang tungkol dito, Lolo Banoy. Ayon kay Minda, may isang lalaki raw na hindi nakabalik mula rito.
at namatay yung kasamang nakababa. Kwento-kwento lamang yun, Iha. Walang ganon. Hindi yun nangyari. Kahit itanong pa ninyo sa mga matatanda sa baryo. Ho? Sandali. Wala ba kayong naririnig? Ano yun, kuya? Wala naman. Kuya, huwag ka namang manakot. Hindi na nanakot ang kuya mo. Pakiramdaman mo ang paligid at maririnig mo ang sinasabi niya. Yun nga ang aking ginawa. At nagtayuan ng mga balahibo sa aking katawan nang makarinig ako ng mahina, subalit napakalinaw na pagtawa ng isang matandang babae. Inilibot ko ang aking paningin, subalit hindi ko matukoy kung saan galing ang pagtawang yun. Para bang galing iyon sa lahat ng direksyon. Binunot ni Kuya Karding ang baril mula sa kanyang likuran. Abala na rin siya sa paghahanap sa pinanggagalingan ng tawa nang halos lumabas ang puso ko nang biglang kumulog ng napakalakas. Kasunod noon ang pagdilim ng paligid nang dahil sa pagkapal ng mga ulap. Ang mabuti pa'y bumalik na tayo. Mukhang uulan at magtatagal yun. Baka hindi tayo makababa. Sandali ho. Hindi ako bababa nang hindi ko nakikitang nasa loob ng bahay na ito. Pinigilan pa ni Lolo Banoy si Kuya subalit kaagad nitong sinipa ang pintuan ng kubo. Madilim ang loob at dahil wala kaming dalang ilaw ay wala kaming makita. Lalong lumakas ang tawa na naririnig namin at kasabay noon ay ang pag-ihip ng napakainit na hangin. Umurong siya mula sa tiwangwang na pinto. Namumutla at malalim ang paghinga. Anong nakita mo sa loob? Wala po. Masyadong madilim. Pero biglang bumigat ang pakiramdam ko. Parang may bumara sa lalamunan ko pagbukas ko ng pinto. Hala, sige. Bumaba na tayo. Bumalik na lamang tayo rito. Magsasama tayo ng iba pang mga kalalakihan. O sige na, pabagsak na ang ulan eh. Aalis na kayo? Hindi man lang ba ninyo sisilipin ang bahay ko? Malay ninyo, nariyan ng mga hinahanap ninyo, mga bangkay. Nang marinig ko yon ay hindi ako makapaniwala. Akala ko ay guni-guni lamang yun. Subalit nang makita ko ang hilakbot sa mukha ni Lolo Banoy at Kuya ay doon ko napagtanto na hindi lamang ako ang nakarinig noon. Itinutok ni Kuya Karding ang hawak ng baril sa bahay at sunod-sunod na nagpaputok. Inubos niya ang lahat ng bala ng baril bago niya hinugot ang itak na nasa bewang niya at patakbong pumasok sa loob ng bahay. Nataranta naman kami ni Lolo Banoy sa biglaang pagkilos ni Kuya. Sinundan namin siya sa loob at kaagad akong napatakip ng ilong nang masamyo ko ang napakalansang amoy. Gamit ang itak ay pinagtataga ni Lolo Banoy ang isang parte ng bahay hanggang sa masira iyon at may pumasok na liwanag. At tumambad sa amin ang madugong sahig sa loob, subalit wala kaming nakitang bangkay ng kahit anong hayop o tao doon. Sariwa pa ang dugo. Halos hindi patuyo. Hayop ka! Nasaan ka? Magpakita ka sa amin! Lumabas ka, duwag! Hindi mo gugustuhin na makita ako, bata. Sinasabi ko sa'yo. Grabe nga ang paginginig mo kanina at ang kabog ng dibdib mo parang tambol sa lakas. Hayop ka! Demonyo! Kung ayaw mo magpakita, ilabas mo lamang sina Sabel at Amor. Pakiusap. Pagkatapos noon, naalis na kami. Paano ko naman ilalabas ang mga patay na? Baka ngayon, bulok na ang mga natirang parte sa katawan nila. Ngayon, makakababala kayo. Wala kayong mapapala rito at huwag kayong mag-alala. Dahil sa sunod, ako naman ang dadalaw sa inyo. Sumigaw ng malakas si Kuya Karding. Pinagtataga niyang mga dingding ng kubo hanggang sa mabutas ang mga yon at halos magkaluray-luray.
Pati mga gamit doon ay pinagbabato niya palabas. Yayakapin ko na sana siya para pigilan ng bigla siyang mapatigil ng mapatingin sa labas. Ang galit na ekspresyon ng kanyang mukha ay unti-unting nagbago. Para siyang nakakita ng multo. Bigla siyang namutla at nanginginig na napaurong. Tiningnan ko ang direksyon kung saan siya nakatingin, subalit wala naman akong nakita doon. Hinawakan ko siya sa braso. Magtatanong na ako nang bigla siyang natumba. Parang may tumulak sa kanya na hindi namin nakikita. Matapos iyon ay nagsisigaw siya habang namimilipit at nakahawak sa kanyang tiyan. Kuya, ano nangyari? Kuya! Umalis na tayo rito, dali! Tumabi ka riyan, Iska! At bubuhatin ko ang kuya mo. Madali ka! Lumabas ka na! Kung may makita ka man o may sumalubong sa'yo, tagain mo kaagad! Muling umalingaw-ngaw sa paligid ang tawa ng matandang babae. Kaagad akong tumakbo palabas ng bahay at eksakto ay biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sunod na lumabas si Lolo Banoy, pasan si Kuya. Inutusan ako ni Lolo na mauna habang itinuturo kung saan ako dadaan. Lalong lumakas ang ulan at nagsimula ng magputik ang lupa, ngunit hindi namin alintana iyon. Nagpatuloy kami hanggang sa makita ko na ang labasan ng lugar na iyon. At paglabas ko doon ay doon lamang gumaan ang pakiramdam ko. Para bang may nawalang bagay na nakaatang sa balikat ko. Inalalayan ko na si Lolo Banoy ngunit inutusan niya ako na tumakbo na sa bahay at magpakulo kaagad ng tubig. Sinunod ko naman iyon at ilang sandali pa ay dumating na sila. Kaagad na inihiga ni Lolo si Kuya sa isang mahabang upuan. Ano pong nangyari sa kanya, Lo? Kuya! Kuya, ano nararamdaman mo? Lumayo ka! Alimaw! Ilabas mo ang kapatid ko! Ilabas mo si Jezabel at Amor! Kuya! Huminahon ka, Iska! Hindi makakatulong ang pag-iyak mo. Ang mabuti pa, habang namimilipit ang kuya mo, kumuha ka ng dahon ng malunggay sa tapat. At pagkakulo ng tubig ay isalin mo kaagad sa plangganita. At dalhin mo dito, madali ka! Opo! Ginawa ko ang iniutos sa akin ni Lolo Banoy. Mabilis akong bumali ng sanga ng malunggay. Ibinigay ko iyon kay Lolo at pagkatapos ay inasikaso ko naman ang tubig. Naririnig ko si Kuya na nagsisigaw at parang ang sakit sa dibdib noon. Pinaypayan ko ng gusto ang baga hanggang sa magliyab yun at nang kumulo na ang tubig ay kaagad ko yung dinala sa tabi ni Lolo. Namimilipit na parang kinukuryente si Kuya sa mahabang upuan habang sumisigaw at paulit-ulit na minumura ang aswang. Nagsimula na ring may lumabas na mga pulang butlig sa kanyang mga braso. Inilapag ni Lolo Banoy ang malunggay sa sahig. Lumuhod siya sa tapat nito at nagsimulang bumulong. Pagkatapos noon ay marahan ngunit mabilis niyang pinaghahampas noon si Kuya. Lalong lumakas ang sigaw ni Kuya Karding. Pipigilan ko na sana si Lolo Banoy sa ginagawa nito nang biglang kumalma ang kuya ko. Naging marahan ang paghinga nito at tumigil na sa pangingisay. Tabi riyan, Iska. Ilulublob ko itong mga malunggay dyan. Huparin mo yung pangitaas ng kuya mo, bilis! Opo! Kaagad akong sumunod. Nang makuhang damit ni Kuya, inilubog din iyon ni Lolo Banoy sa mainit na tubig na nagkulay berde na ng dahil sa mga dahon. Piniga niya iyon at ipinunas sa buong katawan ni Kuya. Ilang sandali pa ay dumilat na si Kuya Karding. Iska, Oo, Kuya. Ako ito. anong nangyari? Lolo Banoy, Mukhang isinumpa ka ng aswang na iyong Karding. Ipinakita niya kung ano ang kaya niyang gawin. Nakita mo ba siya? Anong natatandaan mong nangyari bago sumama ang pakiramdam mo? kung ano pong nakita ko noon, yun din ang nakita ko ngayon. Isang itim na nilalang na may pulang mga mata. Nakakakilabot. Nakita kong gumalaw ang bibig niya pero naintindihan ko ang sinabi niya. Maaring yun ang pagkakataon na isinumpa ka niya. Iska, iligpit mo ang mga ito. Tapos ay magsaboy ka ng asin sa paligid, lalo na sa pintuan at mga bitnana.
Ikaw naman, Karding, magpahinga ka na muna. Pero saan po kayo pupunta, Lo? Iiwan po ninyo kami? Paano kung puntahan kami ng aswang? Kailangan kong hanapin ang Minda na nakausap ninyo. Malakas ang kutob ko na ang babaeng iyon ang aswang. Dahil kahit anong isip ko, wala akong maalala na may ganoong pangalan sa baryo. Ang isa pa, hindi natin ito maaaring ipagpabukas pa. Kagaya ng sinabi mo, bigla tayong lusubin dito. Mabuti nang makahingi tayo ng tulong. Mula sa loob ng kwarto ng pinsan ko sa ilalim ng kama ay hinugot ni Lolo Banoy ang 2 pinatulis na kawayan. Benditado daw yun at kahit daplis lamang sa aswang, siguradong masasaktan ito. Muli siyang yumuko at may inabot sa dulo ng kama at ilang sandali pa ay naabot niya ang isang pana at lagayan ng mga palaso. Ibinigay niya yun kay Kuya Karding. Pinahiran di umano ng lana na binabaran ng bawang at may orasyon ang mga palasong yun. Matapos noon ay umalis na siya. Tumila na rin ang ulan at sandaling sumikat muli ang araw. Isinara ko ang lahat ng bintana at pinto. Nakatulog na si Kuya sa mahabang upuan at hindi ko na malaya na maging ako ay nakatulog na rin. Tao po? Tao po? May tao ba dyan? Iska. Kumising ka. Kuya? Hala, ang dilim. Gabi na pala. Tao po? Karding! Ako ito, si Minda. Kuya, si Minda, anong gagawin natin? Minahong ka. Hawakan mo yung kawayan na ibinigay ni Lolo Banoy. Tig-isa tayo, bilis. Karding, makinig ka. Pinuntahan ako ng lolo nyo. Nagkausap kami. Pinapupunta niya ako rito para bigyan kayo ng babala. Anong pinagsasabi mo? Paano uutusan ka ni Lolo Banoy? Kayong hindi kanya kilala. Umamin ka, Minda. Ikaw ang aswang, hindi ba? Si Lolo Banoy, anong ginawa mo sa kanya? Kaya ako narito dahil sa kanya. Makinig muna kayo. Buksan yung pinto. Sabihin mo ang kailangan mong sabihin. Pero hindi namin bubuksan ang pinto. Sumenya si Kuya sa akin na buksan ko ang mga ilaw. Kaagad naman akong kumilos para gawin yun. Pero sa kasamang palad ay walang ni isang bumbilya ang sumindi. Nakaramdam na ako ng takot. Madali akong nagtungo sa kusina at doon ay nakakita ako ng lampara. Sisindihan ko na iyon nang makaramdam ako ng mainit na hangin mula sa labas. Pakiwari ko rin ay may nakamasid sa akin mula sa labas ng kusina. Kaya naman binitbit ko na lamang ang lampara at doon ko sinindihan sa tabi ni Kuya. Karding, tumatakbong oras. Kapag hindi kayo nakinig sa akin, mamamatay si Lolo Banoy. Magagaya sa salat ng biktima na aswang sa bundok. At sa susunod na mga taon, may mga mabibiktima ulit. Tumigil ka! Paano kami makakasigurong hindi mo kami nilililang, ha? May iniwan si Lolo Banoy na mga kawayan, hindi ba? Abangan niyo ako. Saksakin niyo ako kapag sinalakay ko kayo. Dahil kung aswang man ako, dampilang mula sa mga kawayan na yan ay mangingisay na ako sa sakit. Dali na! Nauubos ng oras! Napalunok ng laway si Kuya Karding. Pawisan na siya habang nakatitig sa pinto. Dahan-dahan siyang humakbang papalapit doon. Tiningnan niya ako. Sinenyasan na hawakan ko ng maigi ang pinatulis na kawayan at abangan ng aswang. Natatakot man ay hindi ako nag-atubiling sumunod. Buksan man namin yun o hindi, kung totoong aswang si Minda ay madali lang niyang masisira yun. Pumwesto ako sa harap ng pinto. Nanginginig pa ang aking mga kamay. Hindi ako sigurado kung tatama ako pero buo ang aking loob. Anumang nilalang ang magtangkang manakit sa amin, tatarakan ko ng kawayang iyon. Nakita ni Kuya ang itak na nasa gilid ng pinto. Yun ang dala kong itak noong umakyat kami sa itaas ng bundok. Kinuha niya iyon. Sinikwat niya ang sara ng pinto at dahan-dahang binuksan yun. Dahan-dahan hanggang sa tumambad na sa amin si Minda. Pareho kaming napatigil at nanigas ni Kuya sa aming mga kinatatayuan. Naliligo kasi si Minda sa dugo. Tanging ang mga braso nito at mga binti lamang ang walang masyadong bahid ng dugo. Huwag kayong matakot.
Nakuha ko ito sa pakikipaglaban sa lola ko. Lola mo? Oo. Ang lola ko ang aswang na pumapatay. Nang matuntun ako ng lolo nyo, kaagad niya ako inundayan ng taga. Hindi ko naman siya masisisi. Naramdaman niya ring isa akong aswang. Iska! Lumayo ka! Hayop ka! Anong ginawa mo kay Lolo Banoy? Sinasabi ko na nga ba at hindi ka mapagkakatiwalaan? Huminahon ka! Kung sasaktan ko kayo, sana winasak ko na lamang tong pinto, hindi ba? O kaya inatake ko na kayo habang binubuksan niyo ang pinto. Makinig kayo. Nang makapagpaliwanag ako sa lolo nyo, nagpasya siyang pumunta sa bundok para harapin mag-isa ang lola ko. Kabayaran daw niya yun sa pagkakamaling nagawa niya noon. Noong pinasinungalingan niya mga sinabi mo tungkol sa aswang. Matagal di man siya naghanda para harapin ang aswang. Nag-aral siya ng ilang mga orasyon. Pinigilan ko siya dahil alam ko hindi sasapat ang kakayahan niya laban sa lola ko. Pero hindi siya nagpapigil. Kaya sumunod ako. Subalit hindi nagtagal ang lolo niyo sa laban. Sinubukan ko siyang iligtas. Kinalaban ko ang lola ko, subalit hindi ko rin siya kaya. At wala ako nagawa kundi tumakas. Kung ganun, ano nang nangyari kay Lolo Banoy? Hindi ko alam. Hinila siya ng lola ko sa kaibuturan ng bundok. Ngayong gabi rin kasi magiging bilog ang buwan. Maaaring gamitin ang katawan ni Lolo Banoy sa ritual para maibalik ang lakas ng lola ko. Maaari rin kunin ni Lola ang konting kapangyarihan na nasa katawan ng matandang yon. Sinungaling ka. Imposibleng iba ka sa lola mo. Malamang na kumakain ka rin ng tao. Matagal na akong tumigil sa pagkain ng tao. Ang totoo, narito ako dahil ang huling habili ni Lolo Banoy ay ilayo kayo rito. Pero sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyong maputol ang patayan rito, eto na ngayon ang pagkakataon. Sugatan pa ang lola. Malaki ang pinsalong tinamo niya mula sa Jezabel ninyo. Si Jezabel? Buhay pa ba siya? Si Amor? Ipagpaumanhin ninyo. Pero wala na sila pareho. Iaalay sana ngayon si Amor. Ngunit ang dahil sa pinsalong tinamo ni Lola, kinailangan niyang inumin kagad ang dugo ng dalagang yon. Ang tiyan niyo? Mga kamay na lamang nakita kong natira sa kanya. Hayop ka! Hayop ka! Papatay ko kayo! Lumusob si Kuya kay Minda. Iwinasiwas niya ang hawak na itak ng tumalong palayo si Minda. Nagpunas ito ng mukha at huminga ng malalim. Hahabulin pa sana ito ni Kuya nang hilahin ko sa papasok ng bahay. Sinungaling ka! Kung totoong nilabanan at natalo ka niya, bakit narito ka pa? Hindi ka niya tinuluyan. Imposible! Kagaya niyo, gusto ko na rin wakasan ang buhay ng aswang na yon. Pangalawang ina lamang siya ng nanay ko. Pinilit niya akong hawaan ang pagkaswang niya. Ilang beses ko na siya pinagtangkaang patayin. Subalit lagi akong bigo. Hindi niya ako pinapatay dahil hindi raw siya pumapatay ng kapwa niya aswang. Pero hindi ako ganon. Hindi ako titigil hanggang sa mapagbayad ko siya sa ginawa niya pagsira sa buhay ko. At ngayong mahina siya, susubukan kong muli. Naunahan niya lang ako kanina eh. Nasa sa inyo na kung tutulong kayo. Hindi ko kasi may papangako na maililigtas ko si Lolo Banoy ninyo. Meron pa kayong 1 oras para magdesisyon. Hihintayin ko kayo sa kubo sa itaas ng bundok. Hindi ko kayo pipilitin. Maaari na rin kayong tumakas kung gusto ninyo. Magsasalita pa sana ako ng parang bula na nawala si Minda sa panangin namin ni Kuya. Doon na namin napatunayan na hindi sa pangkaraniwan. Kasabay ng pag-alis ni Minda ay ang pagbalik ng kuryente. Mabilis na kumuha si Kuya ng 2 balisong. Hinanap niya ang baril niya. Nakita niya yon sa lamesa kung saan ko yon ilapag at kaagad iyong nilagyan ng bala. Iska, kunin mo na mga gamit mo. May pera sa bag ko. Kunin mo lahat ng yon at umuwi ka na ng Maynila. Hindi kuya, hindi kita iiwan. Huwag matigas ang ulo mo. Gusto mo bang mapahamak? Sumama ka na lang sa akin. Tumakas na tayo pareho kuya. Hindi isang katalinuhan ang sumunod sa babaeng yon. Baka niloloko lang niya tayo. Niloloko man yan tayo o hindi ay wala akong pakialam. Ito ng pagkakataon ko para mga iganti si Nena. Ganon din sina Jezabel, Amor at Lolo Banoy. Kaya kahit anong gawin mo,
Hindi ako magpapapigil sa'yo. Hindi ko sasayangin ang pagkakataong ito. Sige, pero sasama ako. Ska naman eh. Kapatid din ako ni Nena. Nasaktan rin ako nang mawala siya. At ang dahil sa pagkawala niya, nagbago kayo ni nanay at tatay. Malaki rin ang atraso sa akin na aswang na yon. Nang dahil sa kanya, naging miserableng buhay nating lahat. Kaya sasama ako. Isasama mo ako o hindi ka pupunta doon. Pumili ka, kuya. Dala ng bugso ng damdamin na itinutok ko ang pinatulis na kawayan sa kanang binti ni kuya. Binantaan ko siyang itatarak yun sa kanya kung hindi siya papayag na sumama ako sa kanya. Ang totoo, bukod sa kagustuhan kong makaganti, nag-aalala talaga ako ng labis kay kuya. Natatakot ako na baka pati siya ay mawala na sa akin ng dahil sa aswang na yun. Sige. Aalis na lang tayo. Kunin mo ang mga gamit. Uuwi na tayo ng Maynila. Hindi ko mahahayaang mapahamak ka. Kilala kita. Hindi kita mapipigilan, kaya bilis na. Kunin mo na ang maaaring kunin. Aalis na tayo ngayon din. Sandali! Walang aalis! Dito lang kayo! Dahil isasama ko kayo sa ritual! Biglang uminit ang paligid. Kumalat ang nakasusulasok na amoy at nagtayuan ang aking balahibo sa katawan. Kakapit pa sana ako kay Kuya Carding nang biglang magdoble ang aking paningin at bumagsak ako sa sahig. Kaagad naman akong inalalayan ni Kuya nang bumalibag pabukas ang pinto. At mula doon ay kitang-kita namin ang pagpasok ng isang matandang babae. Hindi sa katangkaran, puti na ang lahat ng kanyang buhok at nakasuot ito ng itim na bestida. Nakangisi ito, ngunit ang mas nagpakilabot sa akin ay nang makitang hila-hila nito si Minda. Hawak nito ang kamay ng babaeng sugatan at naliligo sa dugo. Walang ano-ano ay inihagis ng matandang katawan ni Minda sa loob ng bahay dahilan para magtalsikan ang mga naroon. Wala naman kasi silbi ang dugo ng bintang ito. Kailangan ko ng dugo ng berhen. Hayop naman kasi ang tiyahin ninyo. Hindi ko akalain na may lahi kayo ng manunugas na aswang. Napuruhan ako sa tagiliran. Ngayon, kailangan ko ng sariwang dugo ng mga berhen para bumalik ang lagas ko. At eksakto, mga bata pa kayo. Papatayin ko kayo. Lalakas akong muli at mauubos ang lahi nyo. Wala akong talo. Sige! Subukan mo! Akala mo ba madali mo kaming mapapatay? Hindi ba kayo natatakot? Gusto mo bang mapilipit mula sa sakit gaya ng ginawa ko sa'yo kanina? Hindi na yun mahuhuli! Inubos ni Kuya ang 6 na bala sa katawan ng aswang. Kitang-kita ko kung paanong tumama ang 6 na balang yun. Buong akala ko ay tapos na ang lahat. Subalit, ngumisi lamang ang matanda at lalo akong nanghilakbot nang makitang isa-isang nalalaglag ang mga bala mula sa katawan ng halimaw na yon. Yan lang ba ang kaya ninyo? Kagaya rin kayo ng ibang mga tao na kaharap ko. Matapang, subalit walang ibubuga. Ikaw lalaki, baka may gusto kong sabihin sa kapatid mo bago ko laslasin ang leg mo. Umiikot pa ang aking paningin ngunit pinilit kong tumayo. Nagawa kong itukod ang aking mga kamay sa aking tuhod ngunit muli akong natumba. Tumawa ng malakas ang aswang. Huwag ko na raw pilitin dahil kahit anong gawin ko ay hindi ko matatalo ang puwersa niya nang tumutulak sa akin pababa. Narinig kong sumigaw si Kuya pagkatapos ay mabilis niya akong pinasan. Bit-bit na niya ako ngunit muli akong bumagsak sa sahig. Muli kong narinig ang malakas na sigaw ni Kuya Carding at pagtingin ko ay nakadapa na rin siya. Duguan ang likod ng dahil sa isang mahabang sugat. Gusto ko pa sanang patagalin ito hanggang ating gabi. Subalit, nasasabik na ako sa inyong dugo at laman. Lalo ka na binata. Yan kasi ang pinakamasarap.
yung matatapang at lumalaban. Teka, bakit? At narito palang aking talaarawan. Tampalasan talagang sa milyon. Ang tagal ko niyang hinahanap. Ako ang nagbigay sa kanya niyan. Patunay na totoo ka at nagtatago sa bundok. At na ikaw ang kumuha sa anak niya. Si Minda yun. Buhay siya. Nakita kong binuhat niya ang mahabang upuan at inihampas iyon ng ubod ng lakas sa matandang aswang. Wasak ang upuan at natumba ang aswang. Hinawakan ito ni Minda sa buhok at buong lakas na inihagis sa labas. Matapos yun ay lumapit siya sa akin. May ibinulong siya habang nakahawak sa aking noo. Ganoon din kay Kuya. At mabilis na gumaan ang pakiramdam ko pagkatapos noon. Nakatayo ako at ganoon din si Kuya. Tumakas na kayo. Sige na. Ako na ang bahalang pumigil sa kanya. Sige na, alis na. Pero Ate Minda, sumama na lamang kayo sa amin. Sugatan na kayo. Makakatakas pa naman tayo eh. Hindi maaari. Kailangan ko tong tapusin. Ako lang sa ngayon makapipigil sa kanya. Nakita niyo naman, nagkamali ako. Akala ko kakayanin natin siya dahil nangihina siya. Pero hindi pa rin pala. Kaya sige na, bago pa kayo mapahamak. Tara na, Iska. Alis na tayo. Minda, patawarin mo ako kung pinaghinalaan kita. At ngayon pa lang, nagpapasalamat na kami sa'yo. Saka ka magpasalamat kapag nakalabas na kayo sa impyernong ito. Pagkasabi niyang yun ay biglang tumalon pabalik sa amin ang matandang aswang. Labas na ang mga pangil ito at nagtatalas ang mga kuko. Ibinangon ako ni Kuya. Tumakbo kami sa kwarto at kinuha ang bag niya na naglalaman ng pera. Dinampot ko naman ang isang itak at sinabit ko sa aking katawan ang pana at mga palaso. Naririnig ko pang naglalaban at nagsisigawan sina Minda at ang matandang aswang. Ginusto ko pa sanang balikan si Minda ngunit hinila na ako ni Kuya. Dumiretso kami sa kusina. Umakyat siya sa lababo at tinadyakan ng mga kawayan na nakaharang doon. At doon kami lumusot. Tumakbo kami, papunta sana kami ng baryo para humingi ng tulong nang tumalon sa harapan namin ng aswang. Puno na ng dugo ang mukha at mga kamay nito. Hindi ba't sinabi kong hindi kayo aalis, ha? Wala nang magtatanggol sa inyo ngayon. Hayop na Minda yan. Sagabal kahit kailan. Ngayon, ihanda na ninyo ang katawan ninyo. Dahil lalasapin ko na ang laman at dugo ninyo. Tumakbo palapit sa amin ang aswang. Humarang si Kuya sa harapan ko ngunit bago pa ito makalapit sa amin ay dumating si Lolo Banoy. Kita ang mga sugat sa noo at mga braso nito. Niyakap niya ang aswang at ibinalibag sa lupa. Kinagat siya ng aswang sa balikat. Sumigaw si Lolo Banoy. Subalit iniangat lamang niyang matanda at muli itong ibinalibag sa lupa. Napabitaw mula sa pagkakakagat ang aswang at sumigaw ng malakas na parang nasasaktan. Lumayo si Lolo Banoy sa nakahandusay na aswang at hindi nagtagalay ng isa iyon habang nakahawak sa tagiliran. Sige na, tumakbo na kayo, panlayo. Hindi pa natatalo ang isang ito, Katning. Iska, bilisan ninyo. Iligtas ninyo ang mga sarili ninyo. Pero Lolo Banoy, Hindi ka namin pwedeng iwan. Anong hindi? Sasayangin ba ninyo ang buhay ni Minda? At kung sakali ang buhay ko, sige na. Alis na kayo. Ayaw kong umalis noon subalit muli akong hinila ni Kuya palayo. Halos kaladkarin na niya ako. Umaalingaw sa paligid ng malakas na sigaw ng aswang. Patuloy kami sa pagtakbo ng ang malakas na sigaw naman ni Lolo Banoy ang narinig namin. Sabay kaming napatigil ni Kuya at napalingon at nakita namin na napaibabawan na si Lolo Banoy ng aswang. Kuya, balikan natin si Lolo. Hindi maaari, Iska. Hindi kita maaaring ipahamak. Sandali. Yang pana, akin na. Tinuruan ako ni Lolo Banoy nito noon. Kaya ko tong gamitin. Hinubad ko ang pana mula sa aking katawan at iniabot iyon kay Kuya. Mabilis niyang inasinta ang aswang. Nanginginig pa ang kanyang mga braso kaya naman inalalayan ko siya. Huminga siya ng malalim at dahan-dahan na ibinuga yun. Pagsigaw muli ni Lolo Banoy ay pinakawalan ni Kuya ang palaso.
Subalit sa balikat lamang ng aswang iyon tumama. Nabaling sa amin ang tingin ng halimaw at walang ano-anong tumakbo ito palapit sa amin. Mabilis na kumuha ng palaso si kuya sa lagayang nakasukbit sa likuran ko. Muli niyang inasinta ang aswang. Tumalon na ang halimaw papunta sa amin ngunit kalmado lamang iyong sinundan ni kuya ng tingin at pagsigaw ng aswang ay pinakawalan na ni kuya ang palaso. Sapul sa tagiliran ng aswang sa mismong parte na iniinda nito. Napatigil ito at napaluhod. Tiningnan kami nito ng masama. Akala ko ay muli itong lulusob dahil pilit itong tumayo. Subalit mabilis itong tumakbo papunta sa bundok. Pumana muli si kuya ng isa subalit nawala na sa kadiliman ng aswang. Susundan pa sana iyon ni Kuya Karding nang marinig namin ang boses ni Lolo Banoy. Karday, tama. Napuruhan mo ang aswang. Doon sa nadali ng tiyahin ninyo. Nakita ko ang malaki at nabubulok na sugat doon. Sinubukan niya akong bihagin. Nasa gitna na kami ng bundok doon. Nabigla siyang umalis. Naramdaman niya siguro si Minda na dumating sa kubo niya. Buong akala ko nga ay napuruhan na rin si Minda. Noong unang beses niya akong iniligtas mula sa matandang yon. Mabuti na lang at napuntahan niya kayo. Naku po, mabuti po't nakatakas kayo, Lolo. Oo, mabutit nakagawa ko ng paraan para makalagan ang aking sarili. Pero Lolo Banoy, kailangan na nating tuluyan ang isang yon. Habulin na natin. Huwag kayong mag-alala. Hindi na magtatagal ang matandang yon. Minda, buhay ka? Oo. Pero akala ko talaga katapusan ko na rin. Paano ka nakasiguro? Nang tamaan mo siya ng palaso, naramdaman ko unti-unting naupos ang kanyang kapangyarihan. Dahil yun sa palaso, hindi ba't sinabi kong may orasyon ng mga iyan at binabad ang mga talim sa langis na may bawang? Ang tagal ko kayang pinag-aralan ng mga orasyon na ipinatong ko sa mga iyan. Kaya tama na. Ang mabuti pa, gamutin na ninyo ang inyong mga sugat. Ikaw rin, Lolo Banoy. Parang unting tulak na lang patay ka na. Tara na sa bahay nyo. Hindi naman na pumalagpa si kuya sa sinabi ni Minda. Bumalik kami sa bahay at kaagad kong inasikaso ang sugat ni kuya sa likod. Mabuti na lamang at hindi yun gaanong kalalim at hindi kailangang tahiin. Si Minda naman ang naglinis ng mga sugat ni Lolo Banoy sa noo at mga braso. Napansin ko rin na tila walang kahit anong galos si Minda. Ba't ganyan ka makatingin? Wala ka kasing kagalos-galos. Parang hindi ka nakipagbuno sa halimaw na yon. Mabilis gumaling ang mga sugat ko lalo na sa gabi. Lalo pa ngayon, malapit na maging bilog ang buwan. Ibig sabihin, totoo ka talagang aswang? Hindi pa ba sapat yung nakita nyo? Kung pangkaraniwang tao lang ako, baka ibinaon nyo na ako sa lupa. Ang hirap lang kasing paniwalaan na may katulad mong aswang na mabait at mapagmalasakit. Ako rin. Akala ko nung ginawa niya akong aswang, magiging masama ako. Pero hindi. Nagawa kong kontrolin ang sarili ko. Nabubuhay ako sa dugo at sariwang lamang loob ng mga hayop. Hindi ka naghahanap ng laman o dugo ng tao? Minsan. Ha? Biro lang. Hindi na. Sa tingin niyo ba magiging guro ako kung naghahanap pa ako ng laman at dugo ng tao? Ibig sabihin, hindi gaanong kalakasang pagkahawa sa iyo. At isa pa, totoong guro ka? Marahil nga ho. At sa pagiging guro, oo. Totoong guro ako sa bayan. Bumabalik-balik lang ako rito para makibalita at yumempo. Pero Minda, wag mo kaming basta na lamang sasakmalin. Huwag kang mag-alala. Uunahin ko yung kuya mo kung sakali. Karday, nawa ay napatawad mo na ako. Wala na ho yun, Lo. Minsan, hindi naman po ako nagtanim ng galit sa inyo. At naiintindihan ko kung bakit nyo yun ginawa noon. Isa pa, iniligtas po ninyo kami magkapatid. Salamat po. Sunod noon ay nagpasalamat naman si kuya kay Minda. Humingi siyang muli ng tawad dito at ganoon din ako. Tinanggap naman ng magandang babae ang paghingi namin ng tawad.
at lumipas ang gabing yon nang hindi namin namamalayan. Kinabukasan, binalikan namin ang kubo sa bundok. Wala na akong kakaibang naramdaman doon. Sinunog namin ang bahay at tinabunan ang balon. Isinama na rin namin sa pagsunog ang kwaderno ng matandang aswang. Gusto pa sana iyong itago ni Lolo Banoy, ngunit iginiit namin ni Kuya na hindi na iyon dapat pang manatili sa amin. Maganda na rin yun para tuluyan na naming makalimutan ang kamatayan ni Nena. Nagtagal pa kami ng ilang araw doon bago umuwi. Sinubukan pa naming maghanap ng kahit anong naiwan sa katawan nila Tia Isabel at Amor sa paligid. Subalit wala na kaming nakita. Kaya naman gumawa na lamang kami ng puntod para sa kanila sa labas ng bahay ni Tia Isabel at doon ay nagtirik kami ng kandila. Nagtirik na rin kami para kay Nena at para sa mga magulang namin. Nena, patawarin mo sana ako kung minsan nagsiselos ako sa'yo. Kahit matagal ka nang patay. Ang totoo, lungkot na lungkot din ako sa pagkawala mo. Lalo na nang mabasa ko yung nangyari sa'yo. Pasensya ka na, ha? Wala si ate nung naghihirap ka. Mahal na mahal ka naman ni ate, eh. Ikumusta mo kami kina nanay at tatay, ha? Balang araw, magkikita-kita rin tayo. Mayayakap ka ulit namin. Kayo nila nanay at tatay. Matapos noon ay humangin ng malakas. Niyakap ako ni Kuya at hinalikan sa ulo. Humingi siya ng paumanhin sa akin at ganon din kina nanay, tatay at Nena. Matapos noon ay pumasok na kami ng bahay at kinabukasan noon ay bumalik na kami ng Tondo. Doon natapos ang kwentong iyon, Sir Jupiter. Binasa ko ang iba at nalaman kong bumalik sila doon makalipas ang 2 taon at doon na nanirahan. Hindi na sila bumalik ng Tondo pagkatapos noon. Nagkaroon ng ibang kaso ng aswang sa ibang mga lugar malapit doon at si Lolo Carding at Lolo Banoy ang naging takbuhan ng mga tao kapag may ganoon. May iba pang mga kwentong nakasulat sa mga kwadernong yon. Mayroon pang 3 entry doon na tungkol sa mga aswang. Siguro sa mga susunod na araw kapag nakahanap ako ng pagkakataon, ipapadala ko rin ang mga iyon dito. Hanggang dito na lamang po, Sir Jupiter. Maraming salamat at mabuhay po kayong lahat.